May mga pagkain na halos araw-araw hinahanap ng ating dila. Masarap, mabilis ihanda, at parang walang problema kapag almusal ang pinag-usapan. Pero paano kung ang mga paboritong ito ang unti-unting nagpapahirap sa katawan, lalo na kapag tayo ay tumatanda? Maraming Pilipino ang hindi napapansin na ang unang pagkain sa umaga ang pinakamadaling makasira ng puso, magpataas ng asukal, at magpalala ng kondisyon ng mga laman loob, and it happens silently, araw-araw, taon-taon, nang hindi natin mamalayan. Kaya ngayong umaga, tanungin mo muna ang sarili mo, sa edad mong gayon, ang kinain mo bang ngayong breakfast ay tumutulong sa katawan mo o anti-unting sumisira dito? Sa video na ito, pag-usapan natin ang 12 almusal na napakasarap, pero hindi dapat kainin araw-araw, lalo na para sa mga senior, dahil maaring magpabilis ng pagtanda ng katawan, magpataas ng blood pressure, magdulot ng diabetes at magpahina ng puso. Hindi ito para takutin ka, ito ay para bigyan ka ng pagkakataon na pumili ng mas mahabang buhay. Kung handa ka ng alagaan ang sarili mo sa mas seryosong paraan, simulan natin. Cereals at ang sikretong tamis na hindi halata. Marami ang naniniwala na ang cereals ay isa sa pinaka-healthy na almusal, lalo na para sa mga matatanda. Kahit pa may nakalagay na fortified with vitamins sa kahon, hindi ibig sabihin ay ligtas ito kung araw-araw mong kakainin. Sa totoo lang, karamihan na cereals ay puno ng sugar na madaling magpataas na asukal sa dugo. Kapag tumatanda ang katawan, bumabagal ang metabolismo, humihina ang pancreas, at nagiging mas sensitibo sa glucose spikes. Para sa isang senior, ang regular na pag-inom na matatamis na cereals ay parang pagbubukas ng pintuan para sa diabetes at komplikasyon sa puso. Ang tamis na hindi mo nalalasahan ng sobra ay anti-unting inipon ng dugo at atay, at maaring magdulot ng pagkapagod, pananakit ng dibdib at maging pagkahilo. Pwede ka pa rin kumain paminsan-minsan, pero huwag itong gawing araw-araw. Kung may paghahanap sa tamis sa umaga, mas mabuting prutas ang piliin, hindi cereals na gawa sa naprosesong asukal. Pancake at waffle, mabigat sa tiyan pero kulang sa nutrition. Masarap ang pancake lalo na kapag may mantikilya at siro. Ngunit tandaan, ang pancake ay halos purong carbohydrates. Sa edad na lampas 50, mas kailangan na ng katawan ang protina kaysa puro carbs. Kapag puro pancake o waffle ang kinain mo, mapapansin mong mas madaling manghina, mas madali kang atakihin ng antok, at mas mabilis tumaas ang timbang. Ang problema ay hindi lang ang mismong pancake, kundi ang sugar overload mula sa syrup at butter. Kapag lagi itong inulit bawat umaga, anti-unting humihina ang insulin response, tumataas ang bad cholesterol, at lumalakas ang posibilidad ng fatty liver. Isang senior na kumakain ng pancake araw-araw ay parang naglalakad papunta sa panganib ng hindi napapansin. Pwede naman paminsan-minsan, pero huwag gawing staple ng araw mo. Butter toast at muffins, maliit tingnan pero mabigat sa puso. Maraming senior ang nasasanay sa simpleng tinapay, butter at cup. Walang masama kung paminsan-minsan, pero ang totoo, kulang na kulang ito. Walang sapat na protina, halos walang fiber, at puro refined carbs ang laman. Kapag tinignan ang muffin, lalo na ang mga nabibili sa labas, madalas ay mas mataas pa ang calories kaysa 2 platong kanin. Sa mga taong may edad na, ang sobrang mantikilya at matatamis na bread products ay maaring magtapal ng taba sa paligid ng puso at atay. Hindi agad lumalabas ang sintomas, pero makikita ito sa biglaang pagtaas ng triglycerides, panghihina at biglaang pagkahapo. Kaya kung tinapay ang gusto mo tuwing umaga, may paraan naman para maging mas maganda ang epekto nito. Piliin ang may palaman na tunay na protina, tulad ng itlog o tuna, at iwasan ang matatamis na pastries bilang pang-araw-araw na almusal. Fruit juice at pasweet na inumin na niloloko ang katawan. Akala na marami, basta may salitang fruit ay healthy na. Pero para sa senior, ang mga bottled fruit juices ay delikado. Karamihan ay may corn syrup, sweeteners at halos wala ng fiber. Kapag ininom mo ang juice, asukal ang diretsong pumapasok sa dugo. Wala ang fiber na pumipigil sa sugar spike. Kaya kahit pa ang level nito ay natural, hindi ito katumbas ng pagkain ng tunay na prutas. Kung gusto mo na mas masustansyang opsyon, kumain na sariwang bunga. Ang prutas ay may fiber, vitamins, at antioxidants na kayang protektahan ang puso at panunaw. Hindi mo kailangan iwasan ang prutas, ang dapat iwasan ay ang peking version nito. Pastries, croissant, donut at ang mantikang hindi mo nakikita. Kung alam mo lang kung gaano karaming mantikilya ang ginagamit para makagawa ng flaky croissant, baka hindi mo ito kainin ng madalas. Lalo na para sa mga may edad, ang sobrang mantika ay mabigat para sa puso, ugat at bato. Sa pagdaan ng panahon, ang taba ay humahalo sa dugo at anti-unting nagdudulot ng baradong daluyan.
Sa donut naman, mas double ang tama, refined flour at matinding asukal. Ito ang pinakamabilis magpataas ng blood sugar at sa mga taong may diabetes o hypertension, para itong silent trigger ng komplikasyon. Hindi bawal pero gawin itong treat, hindi pang araw-araw na kasama sa umaga. Sugary coffee drinks, processed meats, fast food at mga bar na healthy daw. Ang cup ay kayang maging healthy kung black. Pero kapag nilagyan ng whipped cream, karamelo, syrup, chocolate o iba pang pampatamis, hindi na ito cup. Para itong dessert na may caffeine. At para sa senior, ang ganitong class na ininom ay mabigat sa puso at nakapagpapabilis ng pagtaba. Sa processed meats naman tulad ng hotdog, bacon at ham, malinaw ang babala, mataas sa preservatives at sodium. Kapag araw-araw kinain, tumataas ang risk ng cancer, heart disease at inflammation. Hindi ito opinion lamang, ito ay pinapatunayan na maraming pag-aral medical journals. Sa fast food breakfast, halos pareho rin ang problema. Ang halos lahat ng almusal doon ay punong-puno ng refined carbs, mantika at sodium. Sa edad na lampas 50, mas mahirap i-process ng katawan ang ganitong class ng pagkain, kaya mabilis kapitan ng obesity, high blood pressure at high cholesterol. Maging ang mga breakfast bars na tila healthy, kapag binasa ang label ay puno rin ng sugar at artificial ingredients. Mas mainam pa rin ang tunay na pagkain kaysa prepacked na bar. Fried hash brown at bagel na kasing bigat ng isang tanghalian. Patatas ay healthy, pero hash brown ay hindi. Ang problema ay nasa proseso, deep fried, punong-puno na mantika, at minsan ay may trans fat pa. Kapag ang isang senior ay kumain ng ganito araw-araw, mas mabilis umatek ang joint inflammation, high cholesterol, at high blood pressure. Sa bagel naman, kahit mukhang simple, napakataas ng calories. Ang isang bagel ay halos katumbas na 1.5 tasa ng kanin. At dahil refined flour ito, mabilis magpataas ng sugar. Kung gusto mo pa rin kumain nito, kalahati lang at mas mainam kung may protina ang palaman. Ano ang mas mainam para sa senior? Mas simple, mas natural, mas mabisa. Kung gusto mong magpa-healthy, hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling imported food. Mas healthy pa rin ang simpleng Pinoy breakfast. Ang kanin na hindi sinangag, itlog na pinakuluan o pinopoach, isda na hindi masyadong maalat, kamatis, saging, at gulay, lahat ito ay may sapat na nutrition para sa katawan ng senior. Sa edad mong gayon, mas kailangan ng protina at fiber kaysa matatamis na pagkain. Mas kailangan ng potassium kaysa syrups. Mas kailangan ng healthy fats mula sa itlog at isda kaysa mantikang galing sa processed foods. Kapag sinimulan mong piliin ang simpleng ngunit tunay na pagkain, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas magaan ang paghinga, mas malakas ang katawan, mas matatag ang tibok ng puso, at mas mahaba ang pesensya. Iyan ang epekto ng almusal na ginawa para sa health span, hindi lang lifespan. Inspirasyon para sa mga senior, ang umaga ay pagkakataong magsimula uli. Isang simpleng tanong, ilang taon mo nang inulit ang almusal na hindi pala nakakatulong sa katawan mo? Marami sa ating tumatanda ang naniniwala na huli na para magbago. Ngunit ang totoo, ang katawan ng senior ay nakakapag-heal pa rin. Ayon sa napakaraming pag-aral, kaya pa rin bumaba ang cholesterol, kaya pang bumaba ang asukal, at kaya pang bumaba ang inflammation kahit sa edad na lampas 70, kung magsisimula kang gayon. Isang pagbabago bawat umaga. Isang tamang pagkain. Isang tamang desisyon. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa sarap. Ito ay tungkol sa pagpili sa sarili mong buhay. Sa huli, ang almusal ay hindi lang pagkain. Ito ang unang mensahe na ibinibigay mo sa katawan mo araw-araw. Kapag mali ang simula, madalas sumasablay ang buong maghapon. Pero kapag tama ang unang kagat, mas malakas, mas malinaw, at mas bata ang pakiramdam. Baka ngayon ang tamang oras para magbago. At baka ngayong umaga ang simula na mas mahabang buhay para sa iyo.